Tok. Good afternoon po, Yusek. In a recent interview, Vice President Sara Duterte said every time may issue raw po against the Marcos administration, inaatake raw po ang mga kalaban. And may I read part of her quote? Merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos at nandoon sa police report. Cocaine yung sinasabi nagkalat doon sa kwarto na yon ay bigla na lang nilang hinila, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Your comment po, ma'am. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Potragas. Source ng fake news na Huli ka. Napakalat laban sa unang ginang sa kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Ako, sunog na naman si Sara. Dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. Okay. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Sige, pakita nyo, madam. Pakita nyo. Attorney, you know, March 11. Makikita po natin, nakasama niya ang ilan sa mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Nandiyan po si Dr. Cristina Lim Yuso, National President, Mrs. Teresita Gonzalez, GSP Central Board Member, at si Mrs. Rosaline Davadilla, National Executive Director. March 11 po, nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Paano po ito maiko-correlate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas, kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Ito po, ang sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang sa pamunuan, sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Nako, Sara. Ng event na to ay hindi nangyari. Bilang Vice Presidente, hindi po ba dapat inalam niya muna kung itong mga taong pong itong nabanggit ko from the Girl Scouts of the Philippines ay totoong nagkaroon ng meeting sa ating First Lady. So, tanong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente? Mga kabsat, dapat pa bang paniwalaan si Sara, mabsat? Press 1 kung dapat pang paniwalaan. Press 2 kung hindi na. Walang totoo sa sinasabi ni Sara, mabsat. Nakapa, banat ba, magkano ba dahilan? pag namatay ito si Kuya or family, wala na, klaro na. Sabi naman ni Mixed Opinion. Wow, fake news na naman yan. Kapatay tayo dyan. Good evening, sir. Raquel, Gutierrez, shoutout Kapsat. Dapat ang panagutin ni Pulong, dapat panagutin si Pulong. Mayabang sila. Pag nagpresidente lang ang Rodrigo Duterte na yan, mayabang ang mga anak niya. Walang kwenta at walang modo sila sa batas at sila sa nakakainis ang mga Duterte na yan. O, kita nyo, walang naniniwala kay Sara, nakatulat sila, si Scramble, si Sylvia, si Revelina, si Joseph, sino pa, si Bella. Buwang na yan si Sara, sabi ni Scramble. Grabe naman, Sara. Anyari sa'yo? Agoy! Naku po. Sige, tuloy ang sunog. Naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito.